May mga taong pumapasok sa buhay mo hindi para manggulo, kundi para pumalit. Hindi ka sisigawan, hindi ka aawayin. Uupo lang sila sa tabi mo, kikilalanin ang anak mo, tatawaging pamilya, habang unti-unti kang tinatanggal sa sarili mong pwesto. At darating ang araw na hindi ka nagalit, kasi huli mo nang maiintindihan kung gaano ka katagal ginawang katahimikan. Makinig hanggang sa huling segundo at pag-isipan mong mabuti kung alin ang mas masakit, ang mawalan o ang matauhan sa paraang hindi mo na mababawi. Tumunog ang kutsilyo sa kahoy na chopping board habang hinihiwa ni Denise ang hotdog ng pantay-pantay. Parang kung mas eksakto ang sukat, mas magiging maayos ang umaga. Nasa gilid ang lunchbox ni Miguel. May kanin na maayos ang hugis, may maliit na lalagyan ng ketchup, may note na may simpleng smiley. Sa likod niya, naroon si Mark. Nakaupo sa mesa, nakatungo sa cellphone. Walang tanong kung anong ulam, walang paalala kung malamig ang umaga. Ang tanging tunog mula sa kanya ay ang mahinang tapik ng daliri sa screen. Parang may mas mahalagang mundo roon kaysa sa kusinang kinalalagyan nila. Lumabas si Miguel mula sa kwarto, dala ang bag na halos kasing laki niya. Tumingin siya kay Mark, parang may hinihintay na salita, pero walang dumating. Si Denise ang unang nagsalita. Sinabing magmadali na sila dahil baka mahuli sa school. Tumango lang si Mark, hindi inaalis ang tingin sa phone. Napansin ni Denise iyon. Hindi bilang reklamo, kundi bilang maliit na kirot na matagal ng pamilyar. Ganito na ba talaga sila? May kasama sa bahay pero hiwalay ang atensyon. Kumatok ang pinto bago pa man sila tuluyang makalabas. Si Carla iyon, may dalang paper bag na amoy bagong lutong tinapay. Nakangiti siya agad, parang sanay na sanay sa espasyong yon. "Good morning, dumaan lang ako, may nadaanan akong bakery," sabi niya, sabay abot ng bag. Hindi niya tinanong kung okay lang. Parang alam na niyang oo ang sagot. Binuksan niya ang bag at agad kinuha ang isang pirasong tinapay. "Ito, favorite mo ito, di ba?" sabi niya kay Mark. Napaangat ang ulo ni Mark, ngumiti at sinabing, "Oo nga." Matagal na raw niyang hinahanap iyon. Saglit na natigilan si Denise. Hindi niya matandaan kung kailan huling nabanggit ni Mark ang paborito niyang tinapay. Pero si Carla, alam. Parang maliit lang na detalye, pero may bigat. Umupo si Carla sa mesa, inilapag ang bag, at nagsimulang magkwento tungkol sa bakery na parang bahagi na siya ng routine. Si Mark ay sumabay sa usapan, nagtatanong, tumatawa. Si Denise naman ay tahimik na nagligpit ng gamit, nakikinig mula sa gilid. Sa hapagkainan, mas naging buhay ang boses ni Mark habang kausap si Carla. May mga biro, may mga alaala, may mga salitang hindi na naibibigay kay Denise. Kapag may tanong si Carla, agad ang sagot. Kapag si Denise ang nagsalita, parang may delay. Parang kailangan munang iproseso kung mahalaga ba. Napansin niyo ni Miguel, kahit hindi niya maipaliwanag. Umupo siya sa tabi ng ina, pero palihim na sumulyap sa ama at sa ninang na mas malapit ang mga siko kaysa dapat. "Grabe, parang pamilya na rin ako dito." Biro ni Carla, sabay tawa. Parang walang mali siya, walang tumutol. Si Mark ay ngumiti lang. Si Miguel ay napayuko, hindi alam kung bakit may kung anong bigat sa dibdib niya. Si Denise ay napangiti rin, reflex na lang. Pero may kirot na hindi niya agad matukoy kung saan galing. Parang may isang upuang hindi niya nakikita, pero ramdam ang bigat. Parang may ikatlong presensya sa loob ng tahanan na dati para sa dalawa lang. Habang nag-aayos ng bag ni Miguel, naramdaman ni Denise ang tingin ni Carla sa kanya. Hindi mapanghusga, hindi rin palaban. Parang mapagmasid, parang sinusukat ang espasyo. Nang magpaalam si Carla, siya pa ang nagpaalala kay Mark tungkol sa oras ng sundo. Isang detalye na dapat si Denise ang nakakaalam. Tumango si Mark, nagpasalamat at sinabing mag-message na lang mamaya. Naiwan si Denise sa kusina sandali. Hawak ang basong may kalahating kape
Nakita niya ang bakanteng upuan kung saan kanina nakaupo si Carla. Walang pisikal na bakas, pero may pakiramdam na parang may naiwan. Hindi siya galit, hindi rin siya nagduda, pero may munting tanong na umusbong. Tahimik lang, parang bulong sa loob ng isip. Kailan pa naging ganito kasiksik ang bahay nila? Isinara niya ang pinto, sinundan ang mag-ama palabas, at sinabing mag-ingat. Sumagot si Mark nang hindi lumilingon. Sa likod ng mga simpleng kilos, may hindi maipaliwanag na distansya. Hindi sapat para tawaging problema, pero sapat para hindi matahimik. At sa umagang iyon, habang papalayo ang tunog ng mga paa nila sa hallway, alam ni Denise na may mali. Kahit wala pa siyang pangalan para rito. Tumigil si Denise sa paglalakad nang marinig niya ang pangalan ni Carla mula sa bibig ng advisor ni Miguel. Nasa hallway sila ng school, puno ng ingay ng mga magulang na nagmamadaling umalis o pumasok sa kani-kanilang trabaho. Hawak ni Denise ang folder ng mga proyekto ng anak niya nang marinig niyang sinabing, "Buti na lang naka-attend si Ninang Carla kahapon. Naipaliwanag namin ng maayos ang concern kay Miguel." Saglit siyang napatingin sa advisor, parang may maling narinig. "Kahapon?" Mahinang tanong niya, halos pabulong, na parang baka magbago ang sagot kapag hindi niya binigyang bigat. Ngumiti ang advisor, walang bahid ng alinlangan. "Oo ma'am, kasama po si Mark at si Ninang Carla. Mabuti nga at kumpleto kayo kahapon." Tumango si Denise, pilit pinanatiling maayos ang mukha, saka nagpasalamat. Naglakad siya palayo nang parang may mabigat na hangin sa dibdib. Hindi niya maalala na nabanggit sa kanya ni Mark ang meeting. Wala ring text, wala ring paalala. At ang mas masakit, hindi siya ang hinanap. Si Carla ang nandoon. Alam ang oras, alam ang detalye. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Mark na nagbibihis, tila nagmamadali. "May meeting pala kahapon sa school," sabi ni Denise. Direkta, pero hindi pa galit. Saglit na huminto si Mark, saka nagkibit balikat. Yun ba? Nakalimutan ko lang sabihin. Biglaan kasi." Walang paghingi ng tawad, walang paliwanag kung bakit si Carla ang nakakaalam. Parang sapat na ang salitang nakalimutan, parang maliit na bagay lang. Tumango si Denise, pero may kung anong bumigat sa loob niya. Isang pakiramdam na hindi na siya ang unang naiisip. Hindi pa man humuhupa ang pakiramdam na yon, dumating ang weekend na family gathering sa bahay ng tiyahin ni Mark. Maingay ang sala, puno ng kamag-anak, may nag-aabot ng pagkain, may nagtatawanan. Nandoon si Carla, paikot-ikot, nag-aalok ng tulong, nagbabantay ng mga bata. Ilang beses siyang tinawag ng mga tita bilang napaka-asikaso. May nagsabi pang, kung lahat ng ninang ganyan, ang swerte ng bata. Nakangiti si Denise, pero ramdam niya ang pagiging invisible. Siya ang ina, pero parang wala siyang papel sa eksenang yon. Habang kumakain, napansin niyang si Mark ay mas madalas sumagot kapag si Carla ang kausap. Kapag may tanong si Denise, minsan ay hindi naririnig, minsan ay natatabunan ng ibang usapan. May sandaling may nagtanong kung sino ang nag-asikaso ng lahat. Bago pa siya makasagot, may sumagot na, "Si Carla." Siyempre, walang tumingin sa kanya. Walang nagtanong kung kumusta siya. Sa gitna ng sariling pamilya, nakaupo siya na parang bisita na lang. Tahimik ang biyahe pa uwi. Si Miguel ay antok na sa likod, nakasandal sa bintana. Si Mark ay nakatingin sa daan, isang kamay sa manibela, isang kamay sa phone. Sinubukan ni Denise magbukas ng usapan, magkwento tungkol sa school, pero maikli ang sagot. Pagdating sa bahay, diretso si Mark sa kwarto. Sinabing pagod siya. Naiwan si Denise sa sala. Nakaupo sa gilid ng sofa, pinagmamasdan ang mga kalat na iniwan ng araw. Mga papel, laruan, basong hindi pa nahuhugasan. Nang gabing iyon, habang naguhugas siya ng pinggan, narinig niyang pumasok si Mark sa kusina para kumuha ng tubig. "Mark," tawag niya. Mahinahon, "Pwede ba tayong mag-usap?" Bumuntong hininga si Mark, parang hinihila palayo sa pahinga.
Pagod ako, Denise. Bukas na lang. Wala siyang tinanong kung tungkol saan. Wala siyang tinanong kung okay lang siya. Umalis siya na parang sarado na ang usapan bago pa man magsimula. Mag-isa si Denise di sa kusina. Pinatay ang gripo at pinatuyo ang mga kamay sa tuwalya. Doon niya unang naramdaman ang malinaw na kawalan. Hindi ng tao, kundi ng puwang. Parang may unti-unting nawawalang seguridad. Isang tahimik na pag-urong ng pagiging mahalaga. Hindi pa ito galit. Hindi pa rin ito hinala. Isa lang itong malinaw na pakiramdam na may nawawala at hindi niya alam kung paano ito babawiin. Sa gabing iyon, nahiga siyang katabi ang asawa. Pero unang beses niyang naramdaman na parang mag-isa lang siya sa kama. Hindi pa tuluyang tumitigil ang tunog ng telepono sa bulsa ni Denise nang dumating ang balitang kinatatakutan niya. Isang mahinang boses mula sa probinsya ang nagsabing wala na ang lola niya. Kailangan na niyang umuwi para sa burol at para asikasuhin ang mga papeles. Sa loob ng bahay biglang naging mabilis ang galaw. May hinahagilap na damit, may binubuksang maleta, may tinatawagan. Si Mark ay nasa gilid ng sala, hawak ang susi ng kotse, nakikinig pero hindi nagsasalita. Si Miguel ay nakatayo sa pinto ng kwarto, hindi alam kung bakit biglang nagmamadali ang lahat. Dumating si Carla ng hapon na yon, may dalang pagkain at may tonong parang matagal na niyang inaasahan ang ganitong sitwasyon. "Ako na muna bahala kay Miguel," sabi niya agad. Hindi na naghihintay ng tanong. Nakatingin siya kay Mark habang sinasabi iyon. Parang may kasunduan na silang dalawa bago pa man magsalita. Tumango si Mark, saka humarap kay Denise. "Huwag ka nang mag-alala, andyan si Carla," sabi niya. Parang sapat na paliwanag na yon. Wala siyang tanong kung kaya ba ni Denise ang biyahe o kung may kailangan pa siyang ayusin. Sa biyahe papuntang terminal, hawak ni Denise ang kamay ni Miguel nang mas mahigpit kaysa dati. Sinabi niyang sandali lang siya mawawala. Babalik din agad. Tumango ang bata, pero hindi siya ngumiti. Bago sumakay si Denise, nakita niyang yumuko si Carla para kausapin si Miguel. May ibinulong na hindi niya narinig. Sumara ang pinto ng bus at sa salamin, huling nakita ni Denise ang magkasamang nakatayo, ang asawa niya at ang kaibigang nagboluntaryong tumulong. Hindi niya alam kung bakit may kirot sa dibdib, pero pinili niyang huwag itong pansinin. Sa probinsya, ibang klaseng pagod ang sumalubong kay Denise. May lamay na kailangang asikasuhin, may kamag-anak na kailangang kausapin, may papeles na kailangang pirmahan. Sa gitna ng lahat, tumatawag siya gabi-gabi sa Maynila. Sa unang gabi, sinagot agad ni Mark. Maikli ang usapan. Puro tungkol kay Miguel. Kumain na raw. Nakatulog na. Wala nang dagdag. Sa ikalawang gabi, mas maiksi pa. Sa ikatlo, halos hindi na siya makasingit. "Pagod lang ako," sabi ni Mark. "Marami lang sa trabaho." Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Denise ang pagbabago sa tono ng mga tawag. Wala na ang dating tanong kung kumusta siya. Wala na ang mga simpleng detalye ng araw nila. Kapag tinatanong niya si Miguel, minsan ay naririnig niya ang boses ni Carla sa background. Nagsasabing mamaya na raw dahil maliligo pa ang bata. Isang gabi, naputol ang tawag bigla. Tinawagan niya ulit, hindi agad sinagot. Nang sumagot si Mark, sinabi nitong may meeting lang daw, busy lang talaga. Tumango si Denise kahit walang nakikitang kausap. Sa gitna ng lamay, may sandaling napaupo si Denise sa gilid. Hawak ang rosaryo, nakikinig sa dasal. Sa bawat butil na dumadaan sa daliri niya, iniisip niya ang bahay na iniwan niya. Kung maayos ba ang lahat? Kung kumain na ba ang anak niya? Kung naaalala pa ba siya? May text si Carla na dumating, may litrato ni Miguel na kumakain, may caption na, "Okay lang siya dito." Nagpasalamat si Denise, sinabing buti naman. Hindi niya napansin na wala ni isang mensahe si Mark sa buong araw na yon. Sa huling araw niya sa probinsya, bago bumalik sa Maynila, tumawag ulit siya.
Saglit na saglit lang ang usapan. Sinabi ni Mark na kailangan na niyang ibaba ang tawag dahil may inaasikaso. "Huwag ka nang mag-alala," ulit niya. Parang paulit-ulit na linya na naging panakip sa lahat. Pinatay ni Denise ang telepono, tiningnan ng paligid, at huminga ng malalim. Pinili niyang maniwala. Pinili niyang isipin na kailangan lang talaga niya ngayon ng asawa na abala, hindi ng asawa na nawawala. Umalis si Denise sa probinsya na may tiwala pa rin. Kahit may bahid na ng lamig ang bawat tawag, hindi niya alam na sa mga araw na wala siya, may mga desisyong ginagawa sa likod ng kanyang likuran. Hindi niya alam na ang kasinungalingang busy lang ang magiging ugat ng mga susunod na pangyayari. Sa biyahe pa uwi, hawak niya ang maliit na bag ng mga gamit ng lola niya. Hindi alam na mas mabigat pa ang babalikan niyang realidad. Magkasabay na bumaba sina Mark at Carla sa palengke. Dala ang iisang eco bag na parang matagal nang gamit. May mga tinderang bumabati kay Mark. May mga ngiting pamilyar na ibinibigay kay Carla na para bang kilala na rin siya roon. Siya ang unang pumili ng isda. Siya ang tumawad sa gulay. At siya ang nagpaalala kung alin ang ayaw kainin ni Miguel. Tumango si Mark sa bawat sinasabi niya. Sumusunod. Parang sanay na sanay sa ganitong ayos. Kapag may tinanong ang tindera, si Carla ang sumasagot. Hindi na tumitingin pa kay Mark para kumpirmahin. Pag-uwi nila, diretso si Carla sa kwarto ni Miguel. Binuksan ang aparador at inayos ang mga damit na parang may checklist sa isip. Pinaghiwalay niya ang mga pang-alis at pangbahay, tinabi ang mga luma, at naglabas ng bagong bedsheet. "Mas okay to, mas maliwanag," sabi niya habang inaayos ang kama. Parang siya ang may huling desisyon. Nakaupo si Miguel sa gilid, tahimik, pinapanood ang bawat galaw. Nagtanong siya kung pwede pa rin bang gamitin ang lumang kumot. Sumagot si Carla na pwede naman, pero mas maayos daw kung ganito. Tumango ang bata, kahit hindi siya sigurado. Sa sala, nagluluto si Mark. Sinusunod ang mga bilin ni Carla tungkol sa timpla at oras. Kapag may nakalimutan siya, si Carla ang nagpapaalala. Minsan may tawa, minsan may bahagyang irita. Walang pagtatalo, pero may malinaw na leader. Sa mesa, si Carla ang nag-aayos ng plato ni Miguel. Sinasabing, huwag masyadong marami ang kanin. Si Mark ay umuupo na lang, sumasabay sa ritmo. Walang nagsasabi na may mali, pero may pakiramdam na parang may pinalitan. Isang gabi, habang naghahanda na para matulog, narinig ni Miguel ang mga boses mula sa kusina. Hindi siya sinadyang makinig, pero malinaw ang mga salita. Nagtatalo, sina Mark at Carla. Hindi malakas, pero may diin. "Hindi pwedeng ganyan palagi," sabi ni Carla. May lamig sa tono. Hindi naman niya alam ang nangyayari dito. Sumagot si Mark, sinasabing mag-ingat sa sinasabi. Napasandal si Miguel sa pader, hawak ang laruan, hindi alam kung dapat ba siyang umalis o manatili. Mas payapa ang bahay kapag wala siya. Narinig ni Miguel na sabi ni Carla, diretso, walang paligoy. May sumunod na katahimikan, saka mahinang buntong hininga ni Mark. "Huwag ganyan," sagot niya, pero wala ring lakas. May tunog ng baso na inilapag, parang may desisyong hindi sinasabi ng buo. Naramdaman ni Miguel ang bigat sa dibdib, hindi dahil naiintindihan niya ang lahat, kundi dahil alam niyang may mali. Bumalik siya sa kwarto, tahimik, parang may kasalanan kahit wala naman. Kinabukasan, bago pumasok sa school, hinawakan ni Carla ang kamay ni Mark sa harap ni Miguel. Hindi iyon mahigpit, hindi rin palihim. "Intindihin mo na lang si Mommy," sabi niya sa bata. May ngiting pilit na banayad. Tumango si Miguel, kahit hindi niya alam kung ano ang iintindihin. Inalis ni Carla ang kamay niya, inayos ang bag ng bata, at sinabing mag-ingat. Si Mark ay hindi nagsalita, pero hindi rin umatras. Sa kabilang dulo ng lahat ng ito, malayo sa Maynila, abala si Denise sa mga papeles at tawag. Hindi niya nakikita ang palengke, ang kwarto, ang kusina.
ang mga salitang binibitawan kapag wala siya. Nakakatanggap siya ng mga mensahe, larawan ng pagkain, maikling update. Sapat para maniwala na maayos ang lahat. Hindi niya alam na sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging normal ang presensya ni Carla sa bahay na iniwan niya. At habang tahimik ang gabi sa probinsya, may mga eksenang nabubuo sa Maynila na hindi pa niya napapangalanan. Pero unti-unting humuhubog ng isang realidad na hindi niya pinili. Tumunog ang cellphone ni Denise habang nakapila siya sa munisipyo. Hawak ang sobre ng mga papeles na kailangan pang pirmahan. Nakita niya ang pangalan ni Mark sa screen at agad siyang lumabas sa gilid. Umiwas sa ingay ng mga tao. Okay lang dito, bungad ni Mark. May pilit na lambing sa boses, parang sinasadya ang lambot para takpan ang distansya. Sinabi niyang maayos si Miguel, kumakain sa oras, pumapasok sa school ng walang problema. Tumango si Denise, kahit hindi siya nakikita, parang sapat na ang mga salitang yon para mapawi ang bigat ng araw niya. Pagkatapos ng tawag, dumiretso siya sa remittance center. Nagpadala siya ng dagdag na pera, higit sa napag-usapan nila. Iniisip na baka kulang ang iniwan niya. Sa palengke ng probinsya, bumili siya ng tsokolate at maliit na laruan na alam niyang gusto ni Miguel. Pinabalot niya ito ng maayos, sinulatan ng para kay anak, at ipinakiusap na ipadala agad. Habang ginagawa niya yon, may kakaibang ginhawang naramdaman. Parang sa bawat padala, may naiiwang bakas ng presensya niya sa bahay na malayo. Kinagabihan, dumating ang mensahe ni Carla. Isang litrato ni Miguel na nakangiti. May hawak na kutsara, may bahid pa ng kanin sa pisngi. Masaya siya. Ang caption, may kasamang simpleng emoji. Napangiti si Denise, sinagot ng salamat at sinabing pakisabi sa bata na mahal niya. Hindi niya napansin na mas madalas ng si Carla ang nagbibigay ng update, hindi si Mark. Hindi rin niya tinanong kung bakit ganoon. Sa sandaling iyon, sapat na sa kanya ang makita ang anak na mukhang okay. Sa mga susunod na araw, sinikap ni Denise na panatilihin ang rutina. Gumigising siya ng maaga, inaasikaso ang mga natitirang papeles, dumadalaw sa puntod ng lola niya tuwing hapon. Sa gabi, tinatawagan niya si Mark. At halos pare-pareho ang sagot. Maayos lang, pagod lang. Bukas na lang ulit magkwentuhan. Minsan, hindi na siya nakakatawag dahil may inaasikaso raw si Mark. Tinatanggap ni Denise iyon. Sinasabing natural lang. Marami talagang responsibilidad kapag naiwan sa Maynila. Isang hapon, dumalaw si Tita Liza. May dalang prutas at chismis mula sa kapitbahay. Umupo sila sa maliit na mesa sa kusina. May kape sa pagitan. Denise, sabi ng tiyahin, diretsahan gaya ng nakasanayan. May kutob ako kay Carla. Hindi agad sumagot si Denise, nagkunwaring inaayos ang tasa. Sinabi ni Tita Liza na masyadong madalas ang presensya ni Carla, masyadong komportable. Ngumiti si Denise, pilit pinagaan ang usapan. Sinabing mabait lang talaga si Carla. At matagal na nilang kaibigan. Hindi na ipinilit ni Tita Liza ang punto, pero may iniwang tingin na parang may gustong sabihin pa. Pag-alis ng tiyahin, nanatili si Denise sa mesa. Tinitingnan ang bakanteng upuan. Pinili niyang huwag balikan ang usapan. Mas madali ang maniwala na ang lahat ay pansamantala lang. Nababalik din siya sa Maynila at aayos ang lahat. Sa isip niya, kontrolado pa niya ang sitwasyon. May tawag, may padala, may update. Sa mga sumunod na gabi, naging mas tahimik ang paligid. Wala nang balita bukod sa ilang larawan at may ikling mensahe. Sa bawat katahimikan, pinipili ni Denise na tawagin itong kapayapaan. Mas mabuti na raw yun kaysa sa gulo. Hindi niya alam na ang katahimikang yon ay may ibang kahulugan sa Maynila. Isang katahimikan na nagbibigay daan sa iba. Habang nakahiga siya sa lumang kama sa probinsya, nakatitig sa kisame, inisip niyang sapat na ang ginagawa niya bilang asawa at ina. Hindi niya alam na sa paningin ng iba,
Unti-unti na siyang nagiging anino. Sa huling gabi, bago ang planong pagbabalik niya, tumunog ulit ang cellphone. Mensahe ulit mula kay Carla. May litrato ng mesa na puno ng pagkain. May caption na dinner time. Wala si Mark sa frame, pero alam ni Denise na nandoon lang siya sa tabi. Nag-type siya ng salamat sa pag-aalaga at doon nagtapos ang usapan. Sa gabing iyon, tahimik ang paligid at sa katahimikan, pinili ni Denise ang maniwala na ang lahat ng ito ay tanda ng katatagan. Hindi niya alam na ang kapayapaang nararamdaman niya ay gawa-gawa lamang at may hangganan na malapit na niyang banggain. Hindi pa tuluyang humihinto ang bus nang tumayo na si Denise. Hawak ang bag na parang may lamang kaba. Mas maaga siyang bumalik kaysa plano. Walang pasabi, walang abiso. Dahil may kung anong nagtulak sa kanya na hindi na niya kayang ipaliwanag kahit sa sarili niya. Sa biyahe mula terminal pauwi, paulit-ulit niyang chinecheck ang cellphone, umaasang may mensahe si Mark. Wala. Kahit isang ingat man lang. Pagdating sa tapat ng bahay, huminga siya ng malalim bago buksan ang gate. Parang naghahanda sa isang eksenang hindi pa niya alam ang anyo. Pagpasok niya sa loob, unang bumungad ang kakaibang ayos ng sala. Malinis, masyadong malinis, parang may nag-impake. Dumiretso siya sa kwarto nila ni Mark at doon niya agad napansin ang hindi pantay na cabinet. Kalahati lang ang may laman. Nawawala ang mga polo, ang ilang pantalon, pati ang lumang jacket na paborito ni Mark. Hinaplos niya ang bakanting espasyo, parang may naiwan doon na hindi damit. Bumilis ang tibok ng dibdib niya, hindi dahil sa galit, kundi sa isang biglaang pagkilala, sa isang katotohanang ayaw pa niyang banggitin. Sa mesa sa kusina, may nakalatag na resibo. Kinuha niya iyon, binasa ang detalye, at doon niya nakita ang address. Hindi sa kanila, hindi rin sa opisina. Pangalan at address ni Carla ang nakalagay. Grocery items para sa isang linggo. Bigas, ulam, gatas, cereal. Mga bagay na binibili para sa bahay, hindi para sa bisita. Dahan-dahan niyang ibinaba ang resibo, parang mababasag kung hawakan pa niya. Sa sandaling iyon, may linaw na pumasok sa isip niya, kahit pilit niyang itinataboy. Tinawagan niya si Mark agad. 1 beses. 2, 3. Walang sagot. Umupo siya sa silya. Hindi alam kung dapat ba siyang maghintay o maglakad-lakad. Tinawagan niya ulit. Sa 4 na beses, nagring ng mas matagal pero wala pa ring sumagot. Nakatingin siya sa pinto, parang inaasahang bubukas iyon anumang sandali. May tunog ng susi sa labas at sa paglingon niya, pumasok si Mark. May dalang maliit na bag, mukhang pagod, mukhang handa. Nagkatinginan sila, walang yakap, walang tanong kung kailan siya dumating. "Nandito ka na pala," sabi ni Mark. Parang usapan lang ng 2 taong nagkita sa hallway. Tumayo si Denise, hawak pa rin ang cellphone. "Saan ka nang galing?" tanong niya. Diretso, wala nang paligoy. Saglit na tumahimik si Mark, parang nag-iipon ng salita. "Kailangan ko muna ng space," sabi niya sa huli. Hindi tumitingin. "Kay Carla muna ako." Parang may humampas na hangin sa dibdib ni Denise, pero nanatili siyang nakatayo. "Space?" Ulit niya, hindi nagtataas ng boses. "At hindi mo naisip sabihin sa akin?" Umiling si Mark, sinabing hindi niya alam kung paano sisimulan. Sinabi niyang masyado raw silang nagiging magulo, masyadong maraming emosyon. Walang binanggit na pagmamahal, walang binanggit na pagsisisi. Parang desisyong matagal ng buo, ngayon lang inihayag. Tinuro ni Denise ang resibo sa mesa. "Doon ka na talaga?" tanong niya. Hindi sumagot si Mark agad, pero ang katahimikan niya ang naging sagot. Umupo siya sa sofa, inilapag ang bag sa tabi. Parang tapos na ang usapan. "Temporary lang," dagdag niya. Parang pampalubag loob na walang dating. Tumango si Denise, hindi dahil naiintindihan niya, kundi dahil wala na siyang ibang magawa sa sandaling iyon. Sa loob ng ilang minuto,
Nag-usap sila tungkol kay Miguel. Schedule, school, gamit. Parang negosyo. Parang 2 taong may pinagsasaluhang responsibilidad, hindi buhay. Walang tanong si Mark kung okay lang si Denise. Walang tanong si Denise kung kailan babalik si Mark. Pareho nilang iniiwasan ang mga salitang alam nilang hindi na mababawi kapag binigkas. Nang umalis si Mark, bit-bit ang bag na natili si Denise sa gitna ng sala. Nakatingin siya sa pintuang nagsara, hindi umaasang bubukas pa yon. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya na may mga desisyong ginawa na hindi na niya kayang baligtarin. Hindi sa pamamagitan ng tawag, hindi sa pamamagitan ng pag-intindi. Ang pagbabalik niya sa Maynila ay hindi nagdala ng sagot, kundi ng isang realidad na kailangan na niyang harapin. At sa katahimikan ng bahay na biglang lumuwag, alam ni Denise na may hangganang nalampasan na at kahit anong gawin niya, hindi na sila babalik sa dati. May nahulog na papel mula sa ilalim ng kama habang hinahatak ni Denise ang maliit na maleta ni Miguel. Nakatiklop na ang mga damit ng bata. Uniform sa isang side, pang-alis sa kabila. Parang sinusubukan niyang gawing maayos ang isang sitwasyong matagal nang magulo. Yumuko siya para pulutin ang papel, pero napansin niyang hindi ito isa lang. May sobre, manipis, gusot sa gilid, may marka ng lapis sa harap. Nakalagay ang pangalan ng anak niya, sulat kamay, pamilyar ang hubog ng mga letra. Binuksan niya ang sobre nang hindi nag-iisip. Isa-isa, bumungad ang mga papel na parang hinugot mula sa mundo ng bata. May drawing ng bahay, may stick figures. May mga pangungusap na hindi pantay ang spelling. Sa una, may mga simpleng linya tungkol sa school, sa baon, sa aso ng kapitbahay. Hanggang sa tumigil ang tingin niya sa isang pahina. Malaki ang sulat, parang sinadya. Ayaw ko po kay Ninang Carla, nakasulat. Huminto ang paghinga ni Denise. Binasa niya ang kasunod na linya, mas maliit ang letra, parang may hiya. Kasi hinahalikan niya si Daddy. Napaupo siya sa sahig, hawak ang papel na parang mababasag. Hindi siya umiyak agad. Parang may humawak sa lalamunan niya. Pinipigilan ang tunog. Binasa niya ulit ang linya. Dahan-dahan, umaasang magbabago ang kahulugan. Hindi nagbago. May isa pang papel, mas maikli. Sabi ni Daddy, secret lang. Doon bumigay ang tuhod niya. Hindi na ito hinala. Hindi na ito pakiramdam. May ebidensya, kahit galing sa kamay ng batang hindi pa alam ang bigat ng isinulat. Tinawagan niya si Mark agad. Walang pasintabi, walang paligoy. Pagdating ni Mark sa bahay, hawak pa ni Denise ang mga papel nakalatag sa mesa. Ano to? Tanong niya. Diretso, nanginginig ang boses pero malinaw. Tiningnan ni Mark ang mga sulat. Tumahimik sandali. Saka napabuntong hininga. Hindi siya tumanggi. Hindi rin siya nagalit. Nagpaliwanag lang. Parang naglalahad ng sitwasyong hindi na niya mababago. Sinabi niyang hindi raw sinasadya. Na nagulo lang ang lahat. Na hindi niya intensyon na masaktan ng anak. Lumabas si Carla mula sa pinto ng kusina. Parang inaabangan ng sandaling iyon. Nang makita niya ang mga papel, agad siyang napaiyak. Lumapit siya kay Denise, pero umatras si Denise, hindi handang pakinggan ang kahit anong paliwanag. Hindi ko sinasadya, paulit-ulit ni Carla. Nanginginig ang boses, parang siya ang biktima. Sinabi niyang mahal lang daw niya si Mark, na hindi niya akalaing makikita ng bata. Walang humingi ng tawad kay Miguel. Walang nagsabi na mali ang ginawa nila. Sa gabing iyon, nagkulong si Denise sa kwarto. Hawak ang mga sulat. Habang natutulog si Miguel sa kabilang kwarto, yakap ang unan. Hindi niya tinanong ang anak. Hindi pa. Pero alam niyang hindi na niya pwedeng ipagpaliban ang desisyon. Kinaumagahan, tumawag siya sa isang abogado. Hindi niya alam ang eksaktong proseso, pero malinaw sa kanya ang layunin. Protektahan ang anak niya, kahit ano pa ang kapalit. Kahit masira ang pamilya na akala niya'y buo pa. Ang unang hearing ay mabilis. Parang wala pang oras para huminga. Nasa isang silid sila na malamig ang ilaw,
may mga papel sa mesa, may mga salitang formal na hindi niya agad maintindihan. Naroon si Mark, maayos ang bihis. Katabi si Carla, kalmado, parang handa. Inilahad ng panig nila ang stable setup. May regular na routine, may suporta, may taong nag-aalaga. Hindi binasa ng buo ang mga sulat ni Miguel. Hindi binigyang bigat ang mga linyang nagpayanig kay Denise. Habang nakaupo siya roon, pakiramdam niya ay lumiit ang boses niya. Parang ang pagiging ina niya ay kailangang patunayan sa papel, sa oras, sa pera. Nang lumabas ang desisyon para sa pansamantalang setup, ramdam niya ang bigat. Mas pinaniwalaan ang katahimikan kaysa sa katotohanan ng isang bata. Tumango siya, pinirmahan ang kailangang pirmahan kahit nanginginig ang kamay. Umuwi si Denise na parang may naiwang bahagi ng sarili sa loob ng silid na yon. Wala na ang asawa, wala na ang kontrol. May anak siyang mahal na mahal niya. Pero ngayon ay hinahati ang mundo sa pagitan ng mga taong hindi niya pinagkakatiwalaan. Sa bahay, tahimik ang lahat. Pero iba ang katahimikan. Hindi na ito pag-aantay. Ito ay pagkatalo. At sa gitna ng katahimikang yon, malinaw sa kanya na ito na ang unang malaking pagkawala. Isang pagkawala na hindi lang niya kailangang tanggapin, kundi labanan. Naiwang nakabukas ang ilaw sa sala nang pumasok si Denise. Hawak ang makapal na folder mula sa korte. Hindi niya agad ito inilapag. Dumiretso siya sa kusina, inilapag ang bag. Saka lang napansin ang tahimik na presensya ni Miguel sa mesa. Hindi ito nagtanong kung kumusta ang korte, hindi rin lumapit. Tahimik lang ang bata, inuuga ang baso ng tubig, nakatingin sa maliit na alon na nabubuo sa loob. May kaba sa kilos niya, hindi halata, pero ramdam sa paraan ng pag-upo, sa pag-iwas ng tingin. Nag-ayos si Denise ng hapunan na parang may sinusunod na checklist. Pinainit ang ulam, nagsalin ng kanin, tinanong kung gusto pa ng sabaw. Sumagot si Miguel ng oo o hindi, walang dagdag, walang iyak, walang reklamo. Mas lalong kinabahan si Denise sa katahimikang yon. Pagkatapos kumain, kusa nang nagligpit ang bata. Parang ayaw makadagdag ng ingay. Nang pumasok siya sa kwarto, naiwan si Denise sa sala. Nakatingin sa orasan na parang may hinihintay na mangyari. Dumating ang unang overnight visit nang mas mabilis kaysa sa inaasahan. Inihanda ni Denise ang bag ni Miguel, pajama, toothbrush, paboritong libro, parang maingat na ritual. Hinatid niya ang bata sa labas, walang sermon, walang bilin na sobra. Niyakap siya ni Miguel ng mas mahigpit kaysa dati, pero wala ring luha. Pag-alis ng kotse, nanatili si Denise sa gate, nakatingin hanggang sa mawala sa dulo ng kalsada. Pagpasok niya sa bahay, parang biglang lumaki ang espasyo, parang may nawalang tunog na hindi niya namalayan na mahalaga. Gabi na, pero hindi siya makatulog. Naupo siya sa kama, binuksan ang drawer at kinuha ang sobre ng mga sulat. Isa-isa niyang binasa, paulit-ulit, parang naghahanap ng bagong kahulugan. Hindi siya humihikbi, tahimik lang ang luha na bumabagsak sa papel. Sa pagitan ng mga pahina, may guhit ng bahay na may 3 tao. Hinaplos niya ang papel, saka isinara ang sobre, parang ayaw na niyang dagdagan pa ang bigat. Tumunog ang cellphone bandang 10:00. Si Mark, sinagot niya agad. Umaasang maririnig ang boses ng anak. Logistics lang, bungad ni Mark. Diretso. Anong oras daw ang sundo kinabukasan? Saan ihahatid ang bag? Sumagot si Denise ng malinaw, parang nasa meeting. Walang tanong kung kumusta siya. Walang banggit kay Miguel bukod doon sa oras. Nang ibaba ang tawag, naiwan si Denise na nakatingin sa itim na screen. Parang doon na lang nauuwi ang lahat. Sa mga detalye, hindi sa damdamin. Kinabukasan sa trabaho, nagkamali siya sa simpleng report. Naitama naman agad, pero napansin ng kasama. Napatigil siya sa harap ng computer, hindi maalala ang susunod na gagawin. May nagtanong kung okay lang siya. Ngumiti siya at tumango. Sa lunch break,
Hindi siya nagutom. Nakaupo siya sa gilid. Pinagmamasdan ang mga tao na may kani-kaniyang usapan, parang nanonood mula sa labas. Sa phone na niya, may notification, bagong post. Bumungad sa screen ang litrato. Si Miguel, nakangiti, nasa mesa na may dekorasyon. May caption na family time. Hindi siya kasama sa frame. May isa pang larawan. 3 sila, magkatabi, parang buo. Hindi malinaw kung kailan kinunan, pero malinaw ang mensahe. Isinara ni Denise ang app, inilapag ang phone ng dahan-dahan, parang mababasag kapag bumagsak. Hindi siya nag-comment, hindi rin siya nag-message. Tahimik niyang tinanggap ang kirot, kahit hindi pa niya alam kung anong tawag doon. Pag-uwi ni Miguel kinabukasan, mas tahimik ito kaysa dati. Inilapag niya ang bag, umupo sa sahig at naglaro ng mag-isa. Sinubukan ni Denise magtanong kung masaya ba siya, kung kumain ba siya. Tumango lang ang bata. Nang gabi na, habang nag-aayos siya ng higaan, biglang huminto si Miguel sa pinto. "Mommy," tawag niya. Mahinang mahina. Lumingon si Denise. "Masama ba ako?" Tanong ng bata. Diretso. Walang paligoy. Parang may humila sa dibdib ni Denise. Lumapit siya agad. Lumuhod sa harap ng anak, hinawakan ang magkabilang balikat. "Hindi," sagot niya, agad. Walang pag-aalinlangan. Umiling si Miguel, parang may gustong linawin. Kasi sabi nila, kaya nag-aaway. Hindi na napigilan ni Denise ang sarili. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Doon lang bumigay ang luha. Hindi siya nagsalita agad. Sa sandaling iyon, wala siyang sagot na sapat. Wala ring direksyong malinaw. Tanging yakap lang ang kaya niyang ibigay habang ang mundo niya ay unti-unting nagkakalas. May tumunog na notification sa cellphone ni Denise habang inaayos niya ang bag ni Miguel para sa school kinabukasan. Isang simpleng mensahe mula sa dating kasamahan ni Mark sa trabaho. Isang taong halos nakalimutan na niyang umiiral. Hindi agad niya binuksan. Inilapag muna niya ang notebooks, siniguradong may baon ng bata. Saka lang niya hinawakan ng phone. Maikli lang ang mensahe, diretso. "Denise, pasensya na kung ngayon lang, pero matagal ko nang gustong sabihin. Madalas sabay umuwi sina Mark at Carla dati pa." Hindi siya agad umupo. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng mesa. Hawak ang phone na parang mabigat. Binasa niya ulit ang mensahe, umaasang may kulang o may maling basa. Wala. Nag-type siya ng maikling tanong, "Gaano katagal?" Dumating ang sagot, ilang minuto lang ang lumipas. "Hindi ko alam eksakto, pero bago pa kayo maghiwalay, akala namin alam mo." Hindi na siya sumagot. Inilapag niya ang phone at tumingin sa orasan. Parang biglang nag-iba ang takbo ng oras. Habang naglalakad siya papunta sa kwarto, may mga alaala na kusang bumalik. Mga eksenang dati walang bigat. Ngayon ay may bagong anyo. Naalala niya kung paanong si Carla ang unang tinatawagan ni Mark tuwing may pagtatalo sila. "Kakausapin ko lang si Carla," madalas sabihin ni Mark noon, parang normal na hakbang. Naalala niya ang mga gabing tahimik si Mark matapos ang tawag, parang nailabas na ang sama ng loob sa ibang tao. Noon, hindi niya kinwestiyon. Ngayon, malinaw na may ibang papel si Carla sa bawat problemang akala niya'y sa kanila lang. Umupo si Denise sa kama at binuksan ang lumang phone na itinabi niya sa drawer. Isa-isa niyang binalikan ang mga chat nila ni Mark. Hindi niya hinahanap ang lambing. Hinahanap niya ang mga petsa. May mga araw na sinabi ni Mark na may overtime, may deadline, may meeting na hindi pwedeng iwasan. Itinapat niya ang mga petsang yon sa mga chat ni Carla. Mga panahong biglang aktibo ito, may update tungkol kay Miguel. May alok ng tulong. Unti-unting nagtugma ang mga linya, parang puzzle na ayaw niyang buuin noon. Sa hapon, dumalaw si Tita Liza. May dalang ulam at balitang galing sa kapitbahay. Hindi agad nagsalita si Denise tungkol sa natuklasan niya. Nag-usap muna sila tungkol kay Miguel, tungkol sa school. Nang matahimik ang usapan, saka nagsalita ang tiyahin.
Matagal ko nang gustong sabihin, sabi nito, mababa ang boses. Minsan, nakita ko si Carla na may hawak na susi ng bahay ninyo. Hindi yung spare, yung mismong susi. Napatingin si Denise sa kanya, hindi na nagulat, pero mas lalong nanikip ang dibdib. Akala ko alam mo, dagdag ni Tita Liza, may bahid ng pagsisisi. Pag-alis ng tiyahin, nanatili si Denise sa sala, nakatingin sa pinto na parang may inaasahang papasok. Sa sahig, may kahon ng mga laruan ni Miguel. Kinuha niya ang ilan sa mga regalo ni Carla, isang picture frame na may drawing ng 3 stick figures na magkahawak kamay, isang mug na may nakasulat na family time. Noon, inisip niyang inosente lang. Ngayon, parang may mensahe ang bawat bagay. Hindi ito basta kabaitan. May direksyon, may intensyon. Habang inaayos niya ang mga laruan, bumalik sa isip niya ang mga salitang narinig ni Miguel noon. Mga salitang pinatatahimik siya, pinapaintindi na may mas payapang bersyon ng bahay. Hindi na ito hiwa-hiwalay na pangyayari. Hindi na ito serye ng aksidente. Unti-unting nabuo ang larawan. Ang paglapit ni Carla, ang paglayo ni Mark, ang pagiging normal ng presensya sa bahay, lahat ay may pattern na hindi niya nakita dahil ayaw niyang makita. Naupo si Denise sa sahig, hawak ang isang lumang litrato ni Miguel na ibinigay ni Carla noon. May nakasulat sa likod na, para sa masayang pamilya. Ngayon niya lang napansin ang salitang iyon. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya umiyak. May kakaibang katahimikan sa loob niya. Hindi kapayapaan, kundi malinaw na pagkaunawa. Ang nangyari ay hindi biglaan. Matagal itong binuo, unti-unting ipinasok sa buhay niya hanggang sa siya na mismo ang napalabas. At sa sandaling iyon, alam ni Denise na ang laban na hinaharap niya ay hindi lang tungkol sa isang pagkakamali, kundi sa isang planong matagal nang isinasagawa. Mabigat ang folder na hawak ni Denise habang naghihintay siya sa labas ng opisina ng abogado. Hindi dahil sa dami ng laman, kundi dahil sa kahulugan ng bawat papel sa loob nito. May mga sulat ni Miguel na maingat niyang nilagay sa plastic sleeve. May screenshots ng mga chat na may petsa at oras. May maliit na notebook na puno ng sulat kamay niyang tala. Hindi siya sigurado kung alin ang mahalaga at alin ang mukhang desperado lang, pero dinala niya lahat. Sa puntong yun, wala na siyang luxury ng pagpili. Tinawag ang pangalan niya at pumasok siya sa loob. Si Attorney Ramos ay diretso magsalita, walang paligoy. Isa-isang tiningnan ang mga dokumento, tahimik. May ilang sandaling tumataas ang kilay, may sandaling napapailing. Hindi madali ito, sabi nito sa huli. Ibinaba ang isang papel. Sa papel, mukhang maayos ang setup nila. Pero may laban ka, kung handa kang ilabas lahat. Hindi nagtanong si Denise kung ano ang kapalit. Alam na niya ang sagot bago pa man magsalita ang abogado. Paglabas niya ng opisina, hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Walang tapang na biglang sumulpot. May direksyon lang. Isang manipis na linya na kailangan niyang sundan kahit nanginginig ang tuhod. Kinagabihan, inilabas niya ang notebook at sinimulang isulat ang unang tala. Petsa, oras kung anong nangyari pagkatapos ng visitation ni Miguel. Hindi emosyon ang una niyang isinulat, kundi mga detalye. Hindi kumain, ayaw magsalita. Biglang umiiyak bago matulog. Parang inventory ng mga sugat na hindi nakikita. Sa mga sumunod na linggo, naging rutina iyon. Tuwing babalik si Miguel mula sa ama, tahimik si Denise, nagmamasid. Kapag may tanong ang bata, sinasagot niya ng simple, walang diin. Pero kapag mag-isa na siya, doon niya isinusulat ang lahat. Ang pagkapit ni Miguel sa manggas niya, ang biglang pag-urong kapag may nagtaas ng boses sa TV, ang tanong na paulit-ulit, kung kasalanan ba niya ang lahat. Hindi niya alam kung sapat iyon para sa korte, pero sapat iyon para sa kanya, para manatiling gising. May mga araw na kailangan niyang kausapin si Mark para sa schedule, para sa pirma, para sa abiso. Ayaw niya.
Sa tuwing lalabas ang pangalan ni Mark sa phone, parang may humihila pababa sa dibdib niya. Pero sinasagot niya pa rin. Diretso ang usapan, walang pasaring, walang alaala. Anong oras ang sundo? Anong araw ang meeting? Parang 2 taong may kontrata, hindi kasal. Kapag may sinasabi si Mark na lampas sa usapan, pinuputol ni Denise. Hindi dahil galit siya, kundi dahil kailangan niyang manatiling malinaw. Isang umaga, humingi siya ng meeting sa school. Umupo siya sa harap ng guro ni Miguel. Hawak ang maliit na notebook. Hindi siya nagdrama. Hindi rin siya nagsumbong. Napapansin niyo po ba ang pagbabago kay Miguel? Tanong niya, mahinahon. Tahimik ang guro sandali. Saka tumango. Sinabi nitong mas tahimik ang bata, mas madaling magulat, mas hirap mag-focus. Humingi si Denise ng written observation, hindi bilang paninisi, kundi bilang record. Sumangang-ayon ang guro, may halong pag-aalala sa mata. Habang papalapit ang susunod na hearing, mas ramdam ni Denise ang bigat ng ginagawa niya. May mga gabi na gusto niyang tumigil, gusto niyang bumalik sa panahong sapat na ang pagtitiis. Pero tuwing tinitingnan niya ang notebook, tuwing binabasa niya ang mga sulat ng anak, may gumagalaw sa loob niya. Hindi tapang, kundi responsibilidad. Parang may boses na nagsasabing hindi na pwedeng umatras, hindi dahil mananalo siya, kundi dahil may umaasa. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga dokumento, tinawagan siya ni Mark. Hindi tungkol sa schedule. Hindi na ba tayo pwedeng mag-usap ng maayos? Tanong nito. May bahid ng inis. Huminga si Denise ng malalim bago sumagot. Maayos ako. Sabi niya, ito na lang ang kaya kong gawin ngayon. Hindi niya ipinaliwanag. Hindi na niya kailangang ipagtanggol ang sarili niya sa puntong yon. Sa dulo ng araw, umupo si Denise sa gilid ng kama. Hawak ang folder na ngayon ay mas makapal na. Hindi siya sigurado kung sapat ang lahat ng ito. Hindi rin siya sigurado kung kakayanin niya ang susunod. Pero malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi siya gumagalaw dahil malakas siya. Gumagalaw siya dahil wala ng ibang pagpipilian. Minsan sapat na yon para magpatuloy. Nahulog ang cellphone mula sa mesa at gumulong sa sahig. Habang nagtatakbuhan ang mga laruan sa kamay ni Miguel. Natawa ang bata. Sinundan iyon at pinulot ang phone nang hindi namamalayan na naka-on pa rin ang video. Patuloy siyang naglaro, walang pakialam, sa maliit na ilaw na kumikislap. Sa likod ng frame, may mga boses. Hindi malinaw sa una, parang ordinaryong usapan lang sa bahay. Walang sigaw, walang drama. Isang pang-araw-araw na eksena na hindi inakalang magiging mahalaga. Habang naglalaro si Miguel sa sahig, naririnig ang boses ni Carla, malapit, malinaw, parang sanay ng kausap ang bata. Sabihin mo kay Mommy na mas masaya ka dito, ha? Sabi niya, may halong lambing at diin. May maikling katahimikan. Saka narinig ang mahinang sagot ni Miguel na halos hindi maintindihan. Walang sumunod na paliwanag, walang tawanan. Parang sapat na ang linya. Maya-maya, natapos ang video. Hindi sinasadya. Parang lahat ng mahahalagang bagay sa buhay ni Denise. Dumarating nang hindi inaasahan. Ilang araw ang lumipas bago nakita ni Denise ang file. Habang naglilipat siya ng pictures mula sa phone ni Miguel papunta sa laptop, napansin niya ang isang video na hindi niya maalala. Binuksan niya iyon ng walang inaasahan. Sa unang segundo, laro lang ang makikita. Sa ikalawa, narinig niya ang boses. Napaupo siya ng diretso, parang may humawak sa batok niya. Inulit niya ang video, 1 beses, 2 beses. Walang pagbabago ang linya, walang ibang interpretasyon, malinaw ang intensyon. Hindi siya umiyak, hindi rin siya sumigaw. Agad niyang tinawagan si Attorney Ramos at humingi ng oras. Kinabukasan, nasa opisina na naman siya. Hawak ang phone na parang ebidensyang matagal niyang hinihintay pero hindi niya ginusto. Pinanood ng abogado ang video ng buo, walang interruption. Sa dulo, inilapag nito ang ballpen at tumingin kay Denise ng diretso.
Iba to, sabi niya. Mababa ang boses. Ito ang hinahanap natin. Walang pangako ng panalo, pero may bigat ang mga salita. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat ang paghahanda. Hindi na basta papel at tala ang hawak nila. May malinaw na linya ng argumento, may konteksto, may paliwanag kung paano naaapektuhan ang bata. Hindi na lang ito tungkol sa setup. Ito ay tungkol sa impluwensya, sa paghubog ng isip ng isang batang hindi pa kayang ipagtanggol ang sarili. Tahimik lang si Denise sa bawat meeting, nakikinig, tumatango. Sinusunod ang payo. Hindi siya nagtanong kung sapat na ba. Alam niyang wala nang atrasan. Dumating ang araw ng hearing na mas mabigat ang hangin sa loob ng silid. Nakaupo si Denise sa dating pwesto, pero iba ang pakiramdam. Naroon si Mark, mas tahimik kaysa dati. Naroon si Carla, maayos ang bihis, tuwid ang likod. Nang ilahad ng abogado ni Denise ang video, may kaunting galaw sa loob ng silid. Pinatugtog ang audio. Sa unang linya, tahimik ang lahat. Sa ikalawang linya, may mga matang nagtaas ng tingin. Hindi umimik si Carla, hindi rin siya umiyak. Nanatili siyang nakaupo, nakatingin sa mesa, parang naghahanap ng salita na hindi dumarating. Si Mark ay hindi makatingin kay Denise. Nakatuon ang tingin niya sa sahig, sa dingding. Kahit saan, wag lang sa direksyon niya. Walang tanong ang hukom agad. Pero may pagbabago sa tono. May mga salitang binigkas na mas mabagal, mas maingat. Hindi pa ito desisyon, pero ramdam ang paglipat ng bigat. Habang nakaupo si Denise, hawak ang mga kamay sa kandungan. May kakaibang katahimikan sa loob niya. Hindi ito saya. Hindi rin ito ganti. Isa lang itong malinaw na pakiramdam na sa unang pagkakataon, hindi niya kailangang ipagtanggol ang sarili laban sa mga paratang. Hindi niya kailangang ipaliwanag kung bakit siya nasaktan, kung bakit siya nag-react. Ang ebidensya ang nagsasalita. Ang boses ni Carla ang nagsalita. Malinaw, walang emosyon, pero may intensyon. Paglabas nila ng korte, walang nag-usap. Dumaan si Carla sa tabi ni Denise nang hindi tumitingin. Si Mark ay naiwan sa likod. Parang gustong magsalita pero walang lakas. Huminga si Denise ng malalim. Hindi bilang paghinga ng panalo, kundi bilang paghinga ng isang taong matagal nang pinipigil ang dibdib. Hindi pa tapos ang laban. Marami pang pwedeng mangyari. Pero sa araw na yon, unang beses niyang naramdaman na hindi siya ang nakasandal sa pader. At minsan, sapat na ang sandaling iyon para magpatuloy. Hindi nagring ang cellphone ni Denise matapos ang desisyon. Walang mensaheng pumasok, walang tawag na sumunod. Sa loob ng silid ng korte, binasa ang hatol sa tonong parang karaniwan lang. Full custody kay Denise, limitadong visitation kay Mark. Parang simpleng schedule lang ng oras. Tumango si Denise. Pumirma kung saan kailangan at tumayo ng walang emosyon sa mukha. Walang yakap, walang luha. Ang unang naramdaman niya ay hindi ginhawa, kundi pagod na parang matagal nang hinihila ang katawan niya pababa. Pag-uwi nila ni Miguel, mas maingat ang galaw ng bata. Dati, diretso siyang tatakbo papasok ng kwarto, magtatapon ng bag sa kama. Ngayon, inilapag niya ang sapatos ng maayos, inayos ang bag sa gilid, at tumingin kay Denise bago pumasok. Parang may hinihintay na pahintulot kahit hindi naman kailangan. Sinabi ni Denise na magpahinga muna siya at tumango ang bata. Pumasok ng tahimik. Walang tanong kung kailan uli pupunta sa ama. Walang reklamo. Ang katahimikan niya ay mas mabigat kaysa sa anumang iyak. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nawala si Carla sa mga eksena. Wala na ang presensya niya sa mga family gathering. Wala na ang pagdating niya na may dalang pagkain o regalo. Walang paliwanag, walang paalam. Parang hindi na lang siya umiral sa mga espasyong dati sinakop niya. May ilang nagtatanong kay Denise kung nasaan na si Carla, pero sinasagot niya ng maikli. Hindi niya kailangang magpaliwanag ng pagkawala ng isang taong matagal nang
Umalis sa buhay niya bago pa man sila tuluyang naghiwalay. Si Mark naman ay hindi tuluyang nawala. May mga tawag, may mga mensahe, hindi galit, hindi rin malinaw. Nagtatanong siya kung kumusta si Miguel, kung pwede bang baguhin ang oras ng visitation, kung pwede ba silang mag-usap ng mas maayos. Hindi siya humihingi ng tawad ng direkta, walang patawad na buo. May mga salitang paikot-ikot, parang sinusubukan niyang maghanap ng paraan na hindi niya kailangang banggitin ang kasalanan. Sumusunod si Denise sa usapan kung kinakailangan, pero hindi na siya nagbibigay ng puwang para sa higit pa. Sa bahay sinimulan ni Denise ang mga pagbabago nang walang seremonya. Inalis niya ang mga litrato sa dingding, mga kuhang magkasama sila ni Mark na hindi na niya kayang tingnan. Pinalitan niya ang ayos ng kwarto, inilipat ang kama, pinalitan ng kurtina. Hindi ito para magbagong anyo ang bahay, kundi para mawala ang mga bakas ng isang pamilyang hindi na umiiral. Sa bawat galaw, may kasamang katahimikan, parang ritual ng pagtatapos na hindi kailangang ipahayag. Si Miguel ay nag-adjust sa sarili niyang paraan. Mas tahimik siya sa hapagkainan, mas maingat sa mga tanong. Kapag may nababanggit si Denise tungkol sa schedule, nakikinig lang siya, hindi nagtatanong kung bakit ganoon. Isang gabi, habang nagbabasa sila ng libro, napahinto ang bata sa isang pahina at tinanong kung pwede bang huwag muna silang pumunta bukas. Hindi nagtanong si Denise kung bakit. Tumango lang siya at sinabing pag-uusapan nila. Sa sandaling iyon, ramdam niyang ang desisyon ng korte ay hindi katapusan ng epekto. Simula pa lang ito ng paghilom na hindi tuwid ang landas. May mga gabing mag-isa si Denise sa sala, nakaupo sa bagong ayos ng sofa, hawak ang tasa ng kape na matagal nang malamig. Iniisip niya kung dapat ba siyang makaramdam ng saya, ng tagumpay. Pero wala. Ang naroon ay bigat. Bigat ng responsibilidad, ng mga desisyong hindi na niya pwedeng ipasa sa iba. Alam niyang tama ang ginawa niya para sa anak, pero hindi nito binubura ang pagkawala. Hindi nito binabalik ang dating anyo ng buhay nila. Sa isang hapon, dumating si Mark para sa visitation. Tahimik ang palitan. Tiningnan niya ang bahay, ang bagong ayos, parang may hinahanap na hindi na niya makita. Sinabi niyang mag-iingat sila at tumango si Denise. Walang sermon, walang babala. Nang umalis sila, umupo si Denise sa hagdanan, pinakikinggan ang tunog ng kotse hanggang sa mawala. Hindi siya umiyak, hindi rin siya ngumiti. Ang mga araw ay nagpatuloy na parang normal, pero may kakaibang bigat sa bawat isa. Walang malinaw na saya sa desisyon ng korte, walang selebrasyon. Ang mayroon lang ay isang bagong realidad na kailangan niyang buhatin araw-araw. At sa katahimikan ng bahay na unti-unting nagiging kanya, alam ni Denise na ang tunay na laban ay hindi natapos sa loob ng korte. Nagsisimula pa lang ito sa paraan ng pamumuhay na kailangang buuin mula sa mga natirang piraso. Nakatigil ang kutsara sa ere nang magsalita si Miguel. Nasa hapag sila, may kalahating almusal pa sa mesa at may papel na may nakasulat na schedule na nakadikit sa ref. "Mommy," sabi ng bata, maingat ang tono, parang alam niyang mabigat ang tanong. "Sasama ba ako kay Daddy sa susunod?" Hindi siya tumingin agad. Pinaglaruan muna niya ang cereal sa mangkok. Hinihintay ang sagot na hindi niya alam kung ano ang magiging anyo. Hindi nagmadali si Denise. Kinuha niya ang baso, uminom ng tubig, saka humarap sa anak. "Ikaw ang magdedesisyon," sabi niya. Malinaw, pero banayad. Hindi dahil galit ako, hindi rin dahil may gusto akong mangyari. Ikaw. Umangat ang tingin ni Miguel. Parang nabigla. Hindi iyon ang sagot na inaasahan niya. Walang utos, walang direksyon. Tumango siya, dahan-dahan, parang sinusubukan kung totoo ang sinasabi ng ina. Sa mga sumunod na araw, hindi na binanggit ni Denise ang usapan. Hinayaan niyang si Miguel ang magtanong kapag handa na.
Nagpatuloy ang rutina, school, aral, hapunan, na parang may bagong timbang ang bawat kilos. Isang gabi, bago matulog, lumapit si Miguel at nagsabing sasama siya. Walang paliwanag, walang dahilan. Okay, sagot ni Denise. Hindi nagtanong ng bakit. Niyakap niya ang bata. Mas mahigpit ng kaunti kaysa dati. Pero walang luha. Dumating ang araw ng visitation na tahimik ang paligid. Inihanda ni Denise ang bag ni Miguel tulad ng dati. Maayos, kumpleto, walang kulang. Hinatid niya ang bata sa labas. Nakatayo sa tabi ng gate. Dumating ang kotse ni Mark. Bumaba ito. May bahid ng kaba sa kilos. Ingat kayo, sabi ni Denise, diretso. Walang sermon. Walang paalala na mag-ingat sa salita. Yumuko si Mark at sinabing babalik sila sa oras. Tumango si Denise, saka pinanood ang pag-alis ng sasakyan nang hindi hinahabol ng tingin. Pagpasok niya sa bahay, dumiretso siya sa kwarto at binuksan ang drawer na matagal na niyang hindi ginagalaw. Doon niya inilabas ang sobre ng mga sulat, mga papel, na naging simula ng lahat. Isa-isa niyang binasa, hindi na para maghanap ng sakit, kundi para kilalanin ang dinaanan. May mga guhit na hindi na pantay ang linya, may mga salitang inosente, pero mabigat ang kahulugan. Inayos niya ang mga ito, pinantay ang mga gilid, at inilagay sa isang kahon na may takip. Hindi niya itinapon, hindi rin niya inilabas. Inilagay niya sa isang sulok, parang alaala na hindi kailangang araw-araw balikan. Sa sala, umupo si Denise sa sofa, hawak ang tasa ng kape na matagal nang lumamig. Nakatingin siya sa bagong ayos ng paligid, ang mga dingding na wala ng litrato, ang mesa na mas maluwag, ang espasyong dati puno ng ingay. Tahimik ang bahay, pero hindi na ito yung katahimikang nakakatakot. Ito ay katahimikang alam niya ang pinanggalingan. Hindi siya nagtanong sa sarili kung tama ba ang lahat ng ginawa niya. Walang sagot na malinaw at hindi niya ito hinabol. May mga sandaling pumasok sa isip niya si Carla. Kung nasaan na ito, kung ano ang iniisip. Dumaan din si Mark sa isip niya. Ang mga pagkakataong pwede sanang iba ang kinahinatnan. Pero hindi siya nagtagal doon. Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil may mas mahalaga siyang hawak ngayon. Ang kakayahang pumili ng katahimikan na hindi galing sa pagtanggi, kundi sa pagtanggap. Nang bumalik si Miguel kinagabihan, maayos ang itsura, pagod, pero kalmado. Kumusta? Tanong ni Denise. Simple lang. Okay, sagot ng bata. Walang dagdag. Hindi niya tinanong kung masaya ba siya, kung ano ang sinabi ng ama niya. Hinayaan niyang doon muna magtapos ang usapan. Sa gabing iyon, sabay silang nanood ng TV, magkatabi, walang salita. Sa simpleng sandaling iyon, may pakiramdam ng buo, hindi perpekto, pero sapat. Bago matulog, tinanong ni Miguel kung pwede bang iwan muna ang kahon sa ilalim ng kama. Tumango si Denise. Pwede, sabi niya. Nandyan lang yan. Pinatay niya ang ilaw at humiga. Nakatingin sa dilim. Walang malinaw na sagot kung tama ang lahat ng pinili niya. Walang kasiguraduhan na hindi na masasaktan ulit. Pero malinaw sa kanya kung sino na siya ngayon. Isang ina na natutong hindi ipaglaban ng kontrol, kundi ang espasyong ligtas para sa anak at para sa sarili. At sa gabing iyon, sapat na yon para matahimik siya. At dito nagtatapos ang ating kwento. Pero hindi dito nagtatapos ang mga kwentong may kurot sa puso. Kung nakarelate ka, nasaktan o natauhan, i-like mo na ito, i-share sa mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinyon. Gusto naming marinig ang saloobin mo. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pagmamahalan, pighati at pag-asa. Dito lang sa Minsan sa Isang Pag-ibig, Pinoy Love Stories.